Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Wala po akong sakit ha, mukha lang akong maputla. Amen po rin ang Panginoon at narito na naman tayo sa ating morning devotion. Purihin ang Diyos sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, at panibagong araw na ibinigay niya sa atin. Ang ating devotion po ngayon ay pinamagatan pong Too Blessed. So, sana all. Dito yung dapat sinasana all natin. Sana all too blessed. So, sa Psalms 107 verse 8, sabi po doon, "Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men." Amen. Sabi po ng author natin dito sa Our Daily Bread, "On my daily commute to and from the office, I have plenty of time for reading bumper stickers on cars, that is. Some are surly, others clever, and still others downright distasteful. One bumper sticker I saw recently, however, gently changed my heart about the way I often engage life. The sticker simply said, 'Too blessed to complain.' I must confess that I felt convicted as I pondered those words. Too often I find myself lamenting moments in life that don't go my way, rather than focusing on the wonderful gifts my Heavenly Father has given me. Reading that simple message that day brought me a renewed commitment to be more actively and intentionally grateful because my God has been good to me in more ways than I could ever count." Psalm 107 is a song that seeks to rectify thankless thinking. The psalmist, who others think was King David, makes a plea to hearts grown cold with ingratitude, repeating 4 times, "Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men." So, inulit po yun ng 4 times sa verse 8, verse 15, verse 21, and verse 31 ng Psalms 107. Even in the worst times, we have much to be thankful for. May we learn to thank God for His goodness to us. Amen. Maganda po siguro yung basahin natin yung Psalms 107 verses 1 to 9. Sabi po sa verse 1, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." 2. "Let the redeemed of the Lord tell their story, those He redeemed from the hand of the foe." 3. "Those He gathered from the lands, from east and west, from north and south." 4. "Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle." 5. "They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away." 6. "Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress." 7. "He led them by a straight way to a city where they could settle." 8. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind." 9. "For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things." Amen. So talagang inisa-isa dito, inisa-isa dito sa Psalms 107 yung mga redeemed ng Panginoon, yung mga nagpakalat-kalat sa desert na tinawag niya, yung mga hungry and thirsty na tumawag sa Panginoon at tinulungan niya, and He led them straight to the city na kung saan na-deliver sila from their distress, At dun sa verse 9 nga, He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. So dito sa sa ating Our Daily Bread, yung author dito, mahilig siya magbasa-basa on the way to work. So, di ba, pagka nagda-drive ka or nagko-commute ka, marami kang makikita ng mga sulat-sulat sa sa mga vandals, minsan sa mga pader-pader, minsan sa mga bus, kung nagko-commute tayo, or kung saan-saan may makikita tayong mga nakasulat na mga kung ano-ano lang, Siya naman, ang hilig niyang basahin is yung
bumper sticker sa sa mga sasakyan, yung nakadikit po. At sabi nga niya marami siyang nakikita na parang yung iba bitter, yung iba clever, yung iba talagang hindi maganda ang mga nakalagay. Pero yung isa na nagpabago ng kanyang perspective is yung may nabasa siya ng sticker niya sa sasakyan niya is too blessed to complain. So, yun nga yun kasi lagi nating nakakalimutan minsan. Kaya nung nakita niya yun, na-convict siya. So ako din personally, parang na-convict din ako kasi kadalasan nagrereklamo tayo sa Panginoon na, Lord, bakit wala akong ganito? Bakit wala akong ganyan? Bakit ganito ako? Bakit ganyan ako? Bakit ito lang ang meron? Yung mga ganun ba? Ang dami nating tanong, ang dami nating hinahanap sa Panginoon. Ang dami nating reklamo sa araw-araw. Pero yun, actually, we are too blessed, we are too blessed to complain. Yun pa lang yung sinabi sa Psalms 107 na tayo ay niredeem ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Mula dun sa buhay natin na walang direksyon, para tayo sa disyerto, na wala tayong direksyon, tinawag niya tayo sa buhay na kasama siya at ang direksyon natin ay papunta sa langit sa piling ng ating Ama. Yung mga panahon na nagkukulang tayo at nagpo-provide ang Panginoon, yung mga panahon na nagkakasakit tayo at pinapagaling tayo ng Panginoon, marami tayong dapat na ipagpasalamat, na sabi nga niya dito, reading that simple message that day brought me a renewed commitment to be more actively and intentionally grateful because my God has been good to me in more ways than I could ever count. So, kung susumahin natin yung kabutihan ng Diyos sa atin, kung bibilangin natin, ikukumpara natin dun sa mga moments na pakiramdam natin ay nagkukulang tayo, or may kukumpara natin dun sa mga bagay na hinahanap natin na wala tayo. Sobra-sobra po yung pagpapala ng Diyos. Ang tendency lang kasi ng tao ay nahanap natin yung wala, hindi natin na-appreciate yung andyan, yung meron, Kaya dapat, katulad ng sabi nito, magkaroon tayo ng renewed commitment to be more actively and intentionally grateful. Hindi yung tinitake for granted natin yung mga bagay na binigay sa Panginoon. Ibig sabihin na more actively and intentionally grateful, yung magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay. Lahat ng natatanggap natin mula pa sa umaga, pagising natin, yung panibagong buhay, kung hindi umulan, naglalakad ka, purihin ang Diyos, kung tawag dyan, let's say may dumaan na sasakyan na hindi ka nasagasaan, purihin ang Diyos. O may tsinelas ka pa na pinanglalakad, may damit ka pang isinusuot, may inaalmusal ka pa at may baon kang pang tanghalian. Yung mga ganun pong bagay na tinitake for granted natin, na parang natural na lang siya at hindi na natin na-appreciate na blessing yun ng Diyos. Diba? Sabi nga po, yung kantang Count Your Blessings, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. And kung ganun po ang gagawin natin, every day, we will remember and actively and intentionally lahat ng makita natin na mga good things ay ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Makakapagsabi din tayo na I'm too blessed to complain. At minsan nga, yung mga hinahanap natin na wala sa atin, intentionally din na hindi ibinigay sa atin ng Panginoon kasi hindi pa siya nararapat para sa atin, or hindi pa tayo ready to receive such blessings, or may nakatakda siyang panahon na perfect para ibigay sa atin yung blessings na yun. Sabi sa reflection dito sa ating devotion, we don't need more to be thankful for. We just need to be more thankful. Napakaganda sa Tagalog, paano ko ba i-translate ito? Hindi natin kailangan ng mas marami pang bagay na ipagpapasalamat natin. Kailangan lang natin magpasalamat ng mas marami or mas madalas. Kaya kaya lagi tayong nagko-complain, lagi tayong naghahanap ng wala, lagi nakikita natin yung kulang, kasi doon tayo nakafocus. Mag-focus tayo sa kung anong meron, kung anong ibinigay sa atin ng Diyos. Na nakakahinga ka pa, malakas ka pa, nakakapagtrabaho ka pa, buhay pa ang mga magulang mo, malakas pa sila, o andyan
buhay pa yung asawa mo, yung mga anak mo, araw-araw kayong iniingatan ng Panginoon, may pagkain kayo. Yung naalala ko nga yung sinabi ng isang pastor's wife sa Legazpi. Kay Ate Feli, hello po. Sabi niya, every morning, ganito yung naging kaugalian niya na actively and intentionally grateful siya. Paggising pa lang niya, siyempre pasalamat siya sa Panginoon, makita niya yung mga anak niya, gising lahat, praise the Lord, lahat sila buhay. Tapos pag maliligo siya, thank you Lord, may tubig kami, thank you Lord, may shampoo, may conditioner, may sabon, na pinoprovide ng Panginoon. Ano po, yung mga ganong bagay ba, tapos sa almusal, thank you Lord, may bigas pa kami, may ulam pa kami, may gas pa kaming pangluto. Ganon po yung maging actively and intentionally grateful. Ano po? So lahat po na makita natin ng mga magagandang bagay, ipagpasalamat natin sa Diyos, and let us always acknowledge na ang mga blessings na ito, mga bagay na ito, ay galing sa Kanya. Ano po? Katulad ng exhortation natin nung nakaraan na let's not forget the giver. Ano po? Let's not focus on the gift, but let's not focus on the gift, but focus on the giver. Ano po? I-appreciate natin yung gift, pero lagi nating ibabalik ang pasasalamat dun sa nagbigay. So, ganun po yung maging intentionally and actively grateful. Ano po? And God willing, pagka ganun po ang ginawa natin, isa-isahin natin lagi yung pagpapala, wala na tayong maireklamo. Masasabi din po natin itong too blessed to complain. So, ayun, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Meron po tayo natutunan at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa lahat ng pagpapala na binigyan niyo sa amin mula pa sa aming paggising hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon. At nawa Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, we will be actively and intentionally grateful, O Lord, sa lahat ng blessings na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. Help us to recognize even the small things, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. At mag-focus kami, Panginoon, sa mga binigay niyo na, hindi dun sa mga wala pa, Panginoon. And help us to trust you, Panginoon, na yung mga bagay na hindi niyo binibigay sa amin ay naayon sa iyong kalooban, Panginoon, at may greater purpose ka, may reason ka, Panginoon, kung bakit hindi mo pa binibigay or hindi mo binigay ang bagay na yun sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, bawat isa sa amin, by being always thankful, Panginoon, ay masabi din po namin na we are too blessed to complain, Panginoon. At matrain din po namin ang aming mga sarili na hindi na po magreklamo, Panginoon, kundi magpasalamat kami sa lahat ng biyaya na binibigay niyo sa amin. Purihin ka, O Lord. Maraming salamat po muli. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So, ayun po. Maraming salamat po sa pakikinig or panonood. Ingat po tayo sa maghapon, mga kapatid. At remember po, we don't need more to be thankful for. We just need to be more thankful. God bless.